Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Alas 8 na naman po ng gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Dito po sa UN Television, ito ang ating nakaugalian. Tuwing sumasapit ang ganitong oras, tayo ay nagbibigay ng panahon para magbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Isang napakahalagang bagay sa ating buhay na magkaroon tayo ng inputs na galing po sa mga salita ng Diyos. Dahil sa napakarami ng nababasa ngayon, nandyan po ang iba't ibang mga babasahin, iba't ibang mga libro na ginawa ng kung sino-sinong mga author. At ganoon din naman maging yung mga babasahing hindi nakapagbibigay ng magandang isipin sa atin. Meron diyang mga babasahin na maaaring magdala sa atin para mag-isip ng hindi maganda at magkaroon ng kung ano-anong mga kahalayan sa ating mga kaisipan. At mga babasahing mga malalaswa na kung minsan ay ipinag-aanyaya ng minsan ay nakakapagtaka. Mismong mga ministro pa ang nag-aanyayang magbasa ng mga babasahing malalaswa. Pero hindi po yan ang ating ginagawa, sapagkat ang atin pong paanyaya sa inyo ay ang magbigay tayo ng pansin sa mga talata ng banal na kasulatan. Ang atin pong pagbabatayan ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung mga nakasulat sa Biblia. Kaya mahalaga na hindi tayo basta magpadala at magpaloko sa mga nagsasabing sila ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. At the only way para po magawa natin yan ay sundan natin kung ano yung kanilang mga sinasabi. Sapagkat karamihan ng mga mangangaral ngayon, ang daladala po ay Biblia. Kaya nga sinasabi rin sa banal na kasulatan na huwag tayong magsipaniwala sa bawat espiritu kung hindi ating subukin kung sila ay sa Diyos. At yan po ay magagawa natin sa pamamagitan ng atin po namang pagbibigay ng panahon para subaybayan at tugay-gayan ang lahat ng mga nakasulat sa Biblia. Yan ang ating ginagawa. At sa gabing ito ay pagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Narito po ang pagpapatuloy sa ating mga inumpisahang talatang binabasa. Unang Korinto, Kapitulo 12. Ngayon tungkol sa mga kaloob na ayon sa Espiritu, mga kapatid, ay hindi ko ibig na hindi kayo makaalam. Nalalaman ninyo na nang kayo'y mga hentil pa, ay iniligaw kayo sa mga piping Diyos-Diyusan sa alinmang paraang pagkahatid sa inyo. Kaya't ipinatatalastas ko sa inyo na wala sino mang nagsasalita sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, si Jesus ay itinakwil, at wala sino man ay makapagsasabi, si Jesus ay Panginoon, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu. At may iba't ibang mga pangangasiwa, datapwat iisang Panginoon. At may iba't ibang paggawa, datapwat iisang Diyos na gumagawa ng lahat ng mga bagay sa lahat. Datapwat sa bawat isa ay ibinibigay ang paghahayag ng Espiritu upang pakinabangan naman. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu ay ibinibigay ang salita ng karunungan, at sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Sa iba'y ang pananampalataya, sa gayon ding Espiritu, at sa iba'y ang mga kaloob na pagpapagaling sa iisang Espiritu. At sa iba'y ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba'y hula, at sa iba'y ang pagkilala sa mga Espiritu, at sa iba'y ang iba't ibang wika, at sa iba'y ang pagpapaliwanag ng mga wika. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding Espiritu na binabahagi sa bawat isa ayon sa kaniyang ibig. Sapagkat kung paanong ang katawan ay iisa at mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ng katawan, bagamat marami, ay iisang katawan, gayon din naman si Kristo.
sapagkat sa isang espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Hudyo o Griego, maging mga alipin o mga laya, at tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Sapagkat ang katawan ay hindi iisang sangkap, kundi marami. Kung sasabihin ng paa, sapagkat hindi ako kamay, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. At kung sasabihin ng tainga, sapagkat hindi ako mata, ay hindi ako sa katawan, hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan. Kung ang buong katawan ay pawang mata, saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang pakinig, saan naroroon ang pangamoy? Datapwat ngayoy inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. At kung ang lahat nga'y pawang isang sangkap, saan naroroon ang katawan? Datapwat maraming mga sangkap nga, ngunit iisa ang katawan. At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, hindi kita kinakailangan, at hindi rin ang ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap ng katawan na wari lalong mahihina. At yaong mga sangkap ng katawan na inaakala nating kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang lalong saganang papuri, at ang mga sangkap nating mga pangit ay siyang may lalong saganang kagandahan. Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay walang kailangan, datapwat hinusay ng Diyos ang katawan na binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may kakulangan, upang huwag magkaroon ng pagkakabahabahagi sa katawan, kundi ang mga sangkap ay magkaroon ng magkasing isang pag-iingat sa isa't isa. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam na kasama niya. O kung ang isang sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay nangagagalak na kasama niya. Kayo nga ang katawan ni Kristo, at bawat isa'y sama-samang mga sangkap niya. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatlo'y mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala, at iba't ibang mga wika. Lahat bagay mga apostol, lahat bagay mga propeta, lahat bagay mga guro, lahat bagay mga manggagawa ng mga himala. May mga kaloob na pagpapagaling baga ang lahat, nangagsasalita baga ang lahat ng mga wika, lahat baga ay nangagpapaliwanag. Datapwat maningas ninyong nasain ang lalong dakilang mga kaloob, at itinuturo ko sa inyo ang 100 kagaling-galingan. Minsan pong naisulat din sa banal na kasulatan ang mga salita ng Haring si David. Ang sabi niya sa 119 at 11 ng mga awit, ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Sa mga talata po na gabi-gabi ay binibigyan natin ng pansin, napakahalaga na ang mga katwiran ay maingatan natin sa ating mga puso at kaisipan nang tayo po ay mayroong gabay sa ating mga paggawa. Kung sakaling sa mga talata po na binasa natin ngayong gabi ay meron kayong mga hindi lubos na naunawaan, huwag ko kayong mag-atubili. Tumawag lamang sa palatuntunang Itanong Mo kay Soriano at sa palatuntunang Ang Dating Daan. Sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano, ang inyong mga katanungan at ang mga bagay na ibig ninyong magkaroon ng higit na kaliwanagan sa mga talata ng banal na kasulatan ay mabibigyang tugon. At yan po ay ginagawa sa pangunguna ni Brother Eli Soriano. Kaya po, naanyayahan namin kayo sa anumang mga katanungang maaari pong o maaaring itawag ninyo at maaaring gusto ninyong maliwanagan sa inyong mga buhay. At huwag ko kayong mawawala, bukas nag-aanyaya kami. Sana'y nandyan pa rin kayo. At sana ay pamalita po ninyo dito po sa UN Television tuwing alas 8 ng gabi. Mayroon po tayong ginagawang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.